GMA News and Public Affairs. Walang pinipilingan, walang pinipropetahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Big time rollback sa gasolina na 2 piso kada litro. Sisimulan ang Flying V, pero rollback sa diesel, nakarampot lang. Kampanya kontra mga depektibong tangke ng LPG at illegal na refueling stations. Maiigtingin ng Department of Energy. Higit 100 elementary at high school magtataas ng matrikula sa pasukan. Bus driver na nakapatay sa mamayag at propesor na si Chip Simbulan sumuko na sa Davao. Right pabalik na Maynila, nagkaaberya ng masira ang makina ng eroplano. Mula sa Mala Rest House na kulungan sa loob ng Bilibid, dating Governor Antonio Leviste bagsak sa maximum security compound. 6 na opisyal ng Bilibid suspendido na rin. Lua Chairman Prospero Pichay sinuspende dahil sa manipulated misconduct. Pichay aapila sa Korte Suprema. Pangulong Akirag Pambansang Gamo Manny Pacquiao nagguwanan-wan tungkol sa reproductive health bill. Bata sa Kinapawan napatay umano ng sariling magulang. Sa Amerika, kotseng pangarera sumalpok at nagliyab. Pagkakuyog na mga bubuyog sa bahagi ng NAIA, wala isipan pa rin sa mga otoridad. Charis, nais patang nakikipag-banding sa mga Hollywood celebrity na co-star niya sa pelikula. Sumuko na kagabi sa Davao ang bus driver na sangkot sa aksidenteng ikinamatay ng mamamahayag at propesor na si Chit Estela Simbulan. Ayon kay Daniel Espinosa, hindi raw niya sinasadya ang nangyaring aksidente. Ang misis naman ni Espinosa ay nagpapasalamat na ligtas ang kanyang asawa pero naghihinatid siya sa 200,000 pisong patong sa ulo ng kanyang mister. Nakatutok sa Brazil Tempest ng Davao. Nagpatawag ng biglaang press conference si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte alas 10 kagabi. Walang sinabi sa media kung para saan. Maya-maya, sinabi na ni Vice Mayor Duterte na sumuko sa kanya si Daniel Espinosa, ang bus driver na nakabundol sa taksing sinakyan ng mamamahayag at UP professor na si Chit Estela Simbulan na humantong sa pagkamatay nito. Yung driver na nag-drive ng bus na nakabangga kay Simbulan na moment missing, nandito, taga-Davao yun siya, tago dito, nag-surrender sa akin ngayon. Kwento ni Espinosa matapos ang aksidente, sumakay siya ng bus papuntang Daliao Trail District kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Kasi yung magsakyan, bakto? Siniguro naman ni Duterte na magiging maayos ang lahat para kay Espinosa. Binigyan pa ito ng abogado. Dumating din sa Davao ang asawa ni Espinosa na si Jinky, kasamang 3 tauhan ng Highway Patrol Group mula sa Maynila. Ngunit dahil nasa kamay na ng Davao City Police Office si Daniel, di na nito inabutan ang asawa. Ipinaliwanag ng kapatid ni Daniel na si Nita Haom kung bakit kay Vice Mayor Duterte sila humingi ng tulong. Takot lang kami dyan na ipasama sa inyo na hindi namin kilala, na wala kaming kaalam-alam. Si Jinky lang. Papaano si Jinky? Pagdating, okay lang dito. Galing dito, pagpuntang airport. Papaano na kung pag-abot sa airport, sunduin naman ng iba. Abot kaya staff promise? Kaninang umaga, nagkita ang mag-asawang Espinosa sa investigation section ng Davao City Police Office. Malaki ang pasasalamat ni Jinky dahil nakita niyang nasa ligtas na kalagayan ang asawa. Hindi naman itago ni Jinky ang sakit na naramdaman dahil sa 200,000 pesos na patong sa ulo ng asawa niya. Bakit sila napektahan? Walang
tatay nila, criminal. Yan ang masakit ko. Eh sana, hindi ko alam kung mabawi man o na. Kasi nasa puso ng mga bata. Kaya nagkakasasanan ko. Hindi naman dapat sana ganun. Kailangan lalagyan ng patong. Inamin ni Daniel na labis ang kanyang kaba at umayaw na itong magsalita sa media. Maintindihan ang naramdaman. Maintindihan ang problema kasi yan eh. Dumating rin ang 17 taong gulang nilang anak na si Mark Daniel. Unang pagkakataon umano nilang magkita sa loob ng 10 taon matapos nang iwan si Mark Daniel dito sa Davao dahil sa hirap. Bandang tanghali pumunta na ng Davao International Airport si Daniel kasama ang kapatid na si Ninita at police escort na si Police Senior Inspector Leonardo Pamplona ng Davao City Police Office. Hindi na nakasama si Jinky pabalik ng Maynila dahil wala itong perang pambayad ng tiket ng eroplano. Mula sa Davao City, Breslo Kempis na Katutok, 24 oras. Sa pinakabagong impormasyon, naantala ang biyahe pa Maynila ni Daniel Espinosa, ang driver ng bus sa aksidente nakapatay kay Chief Estela Simbulan. Nagkaroon daw ng problema sa makina ang unang eroplanong sinakyan ni Espinosa kaninang tanghali. Kaya pinabalik ito sa Davao Airport at pinababa ang mga pasahero, kabilang si Espinosa. Maghapong nanatili si Espinosa sa paliparan. Naghihintay pa rin ang abiso kung anong oras makakasakay ng eroplano si Espinosa. Mga kapuso, mukhang natututo na ang ilang mga tsuper ng jeep at bus na huwag humarurot sa Killer Highway, Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Pero ang ilang pribadong motorista ay panay pa rin ang palusot na hindi nila alam ang speed limit. Nakatutok si Ian. Hanggang kaninang hapon, umabot sa 108 ang bilang ng mga nahuling nagpas sa 60 km/h speed limit sa Commonwealth Avenue. 62 rito, pribadong sasakyan. Ang SUV at motorsiklo ng ito, misulang nagkahalikan pa. 71 kph ang takbo ng SUV habang mabagal naman ang motor. Nandito sa gitna, bukina ako ng bukina. Di gumanon ako. Hindi naman yun ang bangga eh. Nakita ko na lang, sinagi niya yung manubela ko at yung side mirror. Tumama sa side mirror niya. Kaya buti hindi ako natumba na i-balance ko agad yung motor. Ang iba pang pribadong motorista, di raw alam ang ipinatutupad na 60 kph speed limit. Hindi ko po alam, sir. Unang-una talaga, sir. Malinis po ako siya ko. Hindi ko alam na yung speed limit dito. Dahil sinusundan ko lang din po yung mabilis din po ang takbo eh. Pumangalawa naman sa mga nahuli ang taxi sa bilang na 38. Ang taxing ito, binakbakan na ng plaka. 2 beses kasing nahuli na nag-violate sa speed limit matapos rumehistro na 65 kph noong umaga at hapon na pagdaan sa tinaguriang Killer Highway. Nagmamadali po ako kasi gawa na gusto ko magpahinga, sir. Kasi nga po, color coding po ako. Gusto ko magpahinga kasi lalabas pa ako mamayang gabi. May huli rin na ilang sasakyan ng gobyerno. Matumal naman ang nahuling pampaserong bus at jeep. Mula kaninang umaga, 2 jeep at bus lang ang nahuli. Talagang bumaba na yung bus eh. Tsaka yung jeep. Yung mga unang hulihan namin talagang marami sila. Mukhang nararamdaman na nila yung aming ginagawang pag-operate dito. May bagong gamit naman ng MMDA para mahuli ang mga kaskasero. 2 radar speed gun ang sinubukang gamitin kanina. Di tulad ng laser speed gun na video ang kuha. Picture lang ang kuha ng radar speed gun. Pinag-aaralan ng MMDA kung maaaring magamit ang radar speed gun sa no-contact operation ng ahensya. Tuloy naman ang paghahanap sa driver ng pampasaherong jeep na nakahagip sa MMDA enforcer matapos silang tumakas ng sitahin dahil sa speeding. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Biglang nag-inspeksyon ng mga otoridad sa ilang terminal ng bus kanina. Na-discover nilang marami sa mga bus driver at iba pang tauhan ng terminal hindi nabibigyan ng kaukulang benepisyo. Nakatutok si Julio Segovia. Mga bus driver ng Rainbow Express sina Dondi at Sunny. Kapwa sila regular na empleyado, pero commission-based ang kanilang sweldo. Ibig sabihin, ibinabase ang sahod nila sa kita ng bus na minamaneho nila. Kaya aminado silang kung minsan, di raw nila maiwasang mambuwaya ng mga pasahero. Sir, pag hindi kami bumangat ng gusto para makakuha ng pasahero, wala kami kikitaan eh.
Bali, depende yung sa kahit namin, sa trabaho namin, doon kami kikita. Kung mabilis kami, halimbawa, katulad yan, mabilis kami makipag-unahan doon sa bus stop, kami ang mauna palagi doon. Mahabang panahon din ang binubuno nila sa kalsada na kung minsan umaabot na ng 20 oras. Maganda rin sir yung talagang yung percentage talaga kasi kahit medyo kami sa oras pero mas malaki yung yung kinikita namin. Pero isa yan sa mga nasita ng DOLE sa sorpresang inspeksyon nila sa Rainbow Express kasamang MMDA at LTFRB. Hindi po kami pabor sa napakahabang oras ng pagtatrabaho. Siguro po ang nagsasuffer naman po yun yung mga driver at mga conductors na at the end ay nalalagay po sa panganib ang mga pasahero at mga pedestrian po. Ito na po yung unang hakbang para ipaalam sa ating mga manggagawang nasa transport sector na kahit po on commission basis sila, pag kinompute po natin yung kanilang tinatanggap araw-araw, ay ito po ay papatak pa rin doon sa mahigit sa minimum wage. Yun nga lang, sadyang may mga butas daw ang batas paggawa. Napapanahon na po sigurong amendahan ang batas po paggawa at siguro po sa part po ng Department of Labor without waiting the action from the Congress kasi medyo po matagal-tagal ang pagpasa ng batas, pwede po kami mag-issue ng rules and regulation addressing this issue. Nadiscover rin ng DOLE na hindi lahat ng may 50 empleyado ng naturang bus company nabibigyan ng benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pati working environment ng mga empleyado, di pinalampas. Sinitang maruming garahe ng bus at di kaayayang palikuran. Handa naman daw magpaliwanag ang pamunuan ng Rainbow Express sa loob ng 5 araw na palugit ng DOLE. Kung ano nga yung batas, yun na lang. Kung ano yung gusto gawin, okay lang, sunod lang. Sa Original Transport Service Cooperative, di kalayuan sa Rainbow Express. Nadiscover naman ng mga taga-DOLE na underpaid ang ilan sa mga empleyado at wala ring benepisyo. Gaya ng mekanikong si William Basilisco na 370 pesos lang ang arawang sahod. Wala naman akong asawa pero kung may asawa na yung nagtrabaho dito, hindi talaga sapat yun. Kasi mas lalo na pag may anak ka na. 5 araw rin ang ibinigay ng DOLE para maayos nila ang paglabag. Kung hindi, magsasampa raw sila ng kasong kriminal laban sa kumpanya. Julio Segovia, nakatutok, 24 Oras.